Ano ang sepsis at bakit ito delikado sa mga babies? I'm Dr. Kat, a pediatrician and a mom. Pag-uusapan natin ang isa sa mga mahalaga na health topics para sa ating mga babies, ang sepsis. Ano ito, bakit delikado at paano natin ito maiiwasan? Ang infection na nagiging sanhi ng sepsis ay pwedeng magsimula sa iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng lungs, may pneumonia, sa dugo may septicemia or even urinary tract na may UTI. Madalas ito ay galing sa bacteria pero minsan fungi or viruses din. Alam nyo ba na ang sepsis sa babies ay sobrang delikado dahil mabilis lumala ang kondisyon nila. Lalo na ang mga newborns at yung mga premature babies. Mahina pa kasi ang kanilang immune system kaya kahit yung mild na infection pwedeng maging delikado sa kanila. Kapag hindi naagapan ang sepsis ay maaaring magdulot ng organ failure, low blood pressure at sa worst cases ay death. Kaya napakahalaga ng early detection at treatment. So ngayon, dapat nating malaman paano ba nagkakaroon ng sepsis sa baby and what puts them at risk. May ilang posibleng dahilan. So una, at birth or pagkapanganak. Kapag ang mommy ay may infection tulad ng Group B, Streptococcus or GBS, maaari itong maipasa kay baby habang ipinapanganak lalo na kung dadaan sa vaginal canal during normal delivery. Ang matagal na paglilabor at premature rupture of membranes o yung pagputok ng panubigan ni mommy ay risk factor din for sepsis. Pangalawang risk factor for sepsis ay ang prematurity. Ang mga premature babies ay may mas mataas na risk na magkaroon ng sepsis dahil hindi pa fully develop ang kanilang immune system at sila rin ay mas at risk sa infections tulad ng pneumonia at mga infections sa dugo. Ikatlong risk factor ay ang hospital or NICU stay. Ang mga babies na nasa Neonatal Intensive Care Unit or NICU ay may risk na magka-sepsis dahil madalas silang merong IV line, catheter, or naka-ventilator. Ito ay posibleng mga entry points ng bacteria at infection. Sumunod na risk factor ang poor hygiene practices. Kapag hindi maayos ang paghuhugas ng kamay bago hawakan si baby, posibleng mailipat sa kanila ang germs. Ang hindi malinis na feeding bottles, pacifiers at ibang gamit ni baby ay posibleng sources din ng infection. Sumunod na risk factor ang low birth weight. Ang mga low birth weight babies ay mas vulnerable dahil mahina ang kanilang katawan panglaban sa infections. Sumunod ay mga congenital issues or medical conditions. Ang mga babies na may congenital problems or pre-existing conditions tulad ng heart defects ay may mataas na risk for sepsis. Ano nga ba ang mga simptomas ng sepsis sa babies? Napakahalaga na aware tayo sa mga symptoms ng sepsis. Minsan kasi hindi ito agad nakikita or hindi halata. So ito mga dapat bantayan at intindihin po nating mabuti. Una, pwedeng lagnat or hypothermia, lethargy or pagiging antukin or tutulog-tulog, irritability or pagiging iyaki na walang dahilan, mabilis or mabagal na paghinga, pagiging maputla or may bluish or grayish na balat, or malamig na kamay at paa ni baby, pagkawala ng gana sa kumain or breastfeeding, pagsusuka or pagtatae. If may newborn baby ka at nakita mo yung ilan sa mga symptoms na aking nabanggit or any unusual symptoms, huwag po kayong magdalawang isip na dalhin agad si baby sa inyong doktor or sa pinakamalapit na ospital para siya ay ma-check up at ma-evaluate ng mabuti. Tandaan niyo po, prevention is better than cure. So ito ang mga tips para maiwasan or mabawasan ang risk ng sepsis in babies. Una ay ang breastfeeding. Breast milk has antibodies na tumutulong labanan ng infections. Pangalawa ang vaccination. Siguraduhin updated ang bakuna ni baby lalo na laban sa pneumonia at meningitis. Sumunod ay hand washing. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay bago hawakan si baby. Also, avoid exposure to sick people. Limitahan ang contact ni baby sa mga ibang taong may sakit. Of course, regular check-ups. Kapag premature si baby, mas kailangan ng masusing monitoring ng doktor. Kapag may sepsis na si baby, ang mahalaga ay ma-diagnose ito agad. Ang treatment ay ginagawa sa ospital at ito ang mga usually pangunahing hakbang na ginagawa ng inyong doktor. Una ay ang pagbigay ng antibiotics. Kapag sepsis ang assessment at diagnosis ng inyong doktor, binibigyan si baby ng antibiotics para labanan ang bacteria. Ito ay kadalasang binibigay sa pamamagitan ng IV. Sumunod ay ang IV fluids. Kailangan din ng IV fluids para maiwasan ang dehydration at para maging stable ang blood pressure ni baby. Sunod ay ang oxygen therapy. Kung nahihirapan huminga si baby, maaaring bigyan siya ng oxygen or isailalim sa mechanical ventilator support kung kinakailangan.
Importante din ang monitoring at support sa ospital. Ang medical team ay nakatutok sa pag-monitor ng vital signs at organs ni baby. Ang ibang gamot ay binibigay depende sa komplikasyon tulad ng meds para sa blood pressure or blood transfusion kung kinakailangan. Importante sa pag-manage ng sepsis ang treatment ng underlying cause. Kung may specific na cause or source ng infection tulad ng infected catheter or abscess, ito ay tinatanggal or ina-address agad. Ang early detection at treatment ay napaka-importante para gumaling ang baby na may sepsis. Kung may duda kayo, huwag kayong magdalawang isip na dalhin agad si baby sa ospital or sa inyong doktor. Mga mommies at daddies, ang sepsis ay nakakatakot pero hindi tayo dapat magpanik. Ang importante ay maging alerto at proactive tayo sa health ng ating mga babies. Tandaan, prevention at maagang aksyon ang susi. Kung may questions pa kayo, i-comment niyo po sa ating comment box below and please don't forget to like, share, and subscribe para makatulong tayo sa ibang parents na tulad nyo. Again, ito po si Dr. Kat. Ingat po palagi.